So may sky drive tayo dito na gagawin. So on muna natin ang sisiya, no, para yun maalam natin kung ano ba ang pinaka problema niya. So bali po ito ay yan, mag-signal lang siya. So yan, mag-signal lang po siya. Yan, meron lang siyang busina. So ang problema nito ayun. Yan, hindi po siya mag-start. Wala po siyang push button start. Hindi po siya mag-start, no. So yan, alaman ko na okay ang kanyang koneksyon ng switch patungo dito sa ating yan CDI. So mayroon tayong gagawin dito na conversion sa ating CDI connection at sa ating starter relay. So bago ang lahat ay ituro muna natin sa inyo, i-share muna natin kung ano ba ang kanyang mga koneksyon, function, saan siya galing, saan patungo mga grasa. Okay, welcome po sa ating lahat mga grasa, no. Ngayong araw na to ay mayroon tayong isang Suzuki SkyDrive na scooter mga grasa. Ang problema nito ay hindi po siya mag-start. So, yan, susubukan natin. Ito na po ang kanyang starter switch. Yan, hindi siya mag-start. Hindi siya mag-start, no. So ngayon, para mas lalong maintindihan kung paano ang ating gagawin, ay share ko muna sa inyo ang koneksyon ng kanyang CDI. Kasi po nakakapahalaga na malaman natin kung ano ang kanyang koneksyon, ano ang kanyang function, kung saan siya galing, saan patungo ang function ng CDI mga kalasa. Kasi iba po itong Suzuki SkyDrive ng kanyang mga koneksyon. Mayroon po itong nakakoneksyon dito sa ating starter, galing sa ating switch, sa ating CDI. So gaya ito sa mga yon sa KLX, mayroon din siyang connection patungo sa CDI galing sa ating switch sa starter. So yun po, umpisa natin dito sa CDI sa pag-share ninyo kung ano ba ang ating gagawin, paano tayo mag-bypass ng starter pag hindi na gumagana ang yon trigger dito sa CDI sa ating starter mode, sa ating starter post start. So yun po mga grasa ay aralin natin ang kanyang mga koneksyon. So lapit mo na ang camera. So itong kanyang pinaka CDI. So sa kanyang CDI naman ay mayroon siyang 2, 4, 6, 8, 10 wires. So mayroon siyang 10 na wire mga klasang koneksyon. So umpisahan muna natin dito sa pinaka sakit niya dito, yung 4 na wire. So unahin man natin dito sa bandang ilalim. Ito ang kulay na black na may lining na white. So itong black na may lining na white is itong connection ng kanyang ground. So yan. Then ito namang green na may lining na red is itong connection patungo ito dito sa ating TPS. Yan dito. Kunin natin ang TPS yun dito sa may gilid ng carburetor. Yan. Tingnan natin. Kunin natin. Yan. So dito mayroong green na may lining na red. So ito po. Yan. Dito po ang kanyang TPS. So dito tayo sa pangatlong wire. Itong orange na may lining na yellow. So tingin orange na may lining na yellow is patungo rin ito sa ating dito sa TPS din. Yan. Dito. Yan. Dito rin. TPS connection. So next ito namang black na may lining na red. So itong black na may lining na red is patungo ito sa ating dito, sa ating auto choke, carburetor auto choke dito banda. Yan, dito mayroong black na may lining na red. Yan dito. So tapos na tayo sa 4 na wire dito sa isang socket. So dito naman tayo sa isang socket naman kasi mayroon siyang dalawang socket. Ang pangalawang socket niya mayroon siyang 6 na wire. Yan, 6 na wire. So dito tayo umpisa. So itong pure orange, ito ang patungo sa kanyang main supply dito sa ating ignition switch dito banda. So ito po ang nagsisilbing accessories wire o 12 volts sa supply. 12 volts ang pumapasok dito, 12 volts DC. So din ito naman isa, itong yellow na may lining na green.
So itong yellow na may lining na green is ito ang patungo sa ating starter switch. Yan dito. Yan, dito yan. Tinatanggal ko. So ito yon. Yan, yellow na may lining na green. So ito po ang connection niya. Bali itong black na may white na may lining na white na may lining na black is ito ang ground. So negative trigger po itong kanyang switch. Bali negative po ang dumadaloy dito patungo dito sa ating CDI, negative trigger. So pagkatapos naman mapapasukan ito ng negative is itatapon naman dito. Yan, itong pangatlo na wire dito sa bandang ibaba sa ating CDI. So itong black na may lining na brown. Yan, may lining na brown. So patungo yan sa ating starter relay. Yan dito, negative trigger. Kasi itong ating isang connection natin relay ay positive ito, itong kulay na orange, 12 volts. Pag unang susian ay mapasukan ito ng voltahe. Then pag push button natin sa ating starter switch, mapasok dito ang isang trigger, tapos itatapon dito sa ating starter relay. So itong pang-apat na wire naman dito sa bandang ibabaw sa ating CDI, kasi natapos natin itong isang black na may lining na brown. So itong pang-apat ay ito po ang kanyang connection ng pulser o pickup coil pulse generator galing sa ating stator ditong bandang wire. So ito ang blue na may lining na yellow. So bali pang 5. Ito naman connection na to. Itong black na may lining na white is ito ang connection po ng ating ground. Yan, ground po ito. Then ito namang pang last, itong pang 6, itong white na may lining na blue is itong connection patungo sa ating ignition coil. Yan ditong banda, yan dito. Yan. Yan dito may connection na white na may lining na blue. So bali tapos na po tayo sa ating connection ng ating CDI, no? Dito naman tayo sa ating conversion na ginagawa ang gagawin kasi hindi siya nag-malfunction sa pag-start natin. Yan sa tuwing iwan natin ating susian. Yan, pag push button natin, yan, hindi siya mag-start. So bali ang ginagawa ko dito, since matagal ito natambay, nililisan ko muna itong carburetor. So tapos kanyang connection ay yung kanyang carburetor ay yon, kasi vacuum type po ito. Yun, analyze ko ang kanyang vacuum kasi nang malfunction po. Yun, humahagok siya. Yan, dinadirect na sa tangke. So balak kong lagyan ng on-off dito na manual. So yan po, kina-convert na natin, dinadirect na lang patungo dito sa ating carburetor. So hindi na siya vacuum type po. So dumadaloy na automatic yung fuel galing sa tangke patungo dito sa ating carburetor. So maglagay lang tayo ng mamaya ng on-off dito. So bali dito tayo sa conversion ng ating CDI. So kung paano natin mapa-start mga kagrasa pag nag-malfunction na ang kanyang trigger patungo sa ating starter relay. So ang gagawin lang po ay ito po. Bali tanggalin lang itong sa galing sa CDI itong black na may lining na brown. So bali ito po rin ang ka-trigger ng ating starter switch. Itong yellow na may lining na green, tanggalin lang po. Tapos i-connect lang po dito direct sa ating starter relay. So yan lang po ang gagawin. Bali itong dalawa na po ay wala na po itong connection. Itong sa ating CDI, itong yellow na may lining na green at saka itong black na may lining na brown, wala na po siyang connection. So ganito na po. Yung yellow na may lining na green galing sa ating push button switch dito sa ating starter ay i-connect natin sa ating starter relay. Yan dito sa brown, black na may lining na brown. So yun, dito naman i-convert natin dito sa ating switch. So tanggalin muna natin ang ito namang yellow na may lining na green patungo sa ating CDI. Tanggalin natin. So hindi po. Ito namang kanyang black na may white na may lining na black is yun po, nagpalagay tayo ng wire dito galing sa ating ground. Yung ground connection, idikit lang sa chassis, maglagay lang tayo ng wire. So dito i-connect natin dito sa connection ng switch, sa ating starter switch. Connect lang dito. Yan, nakakonect yan sa ground patungo dito. Yan. So negative trigger pa rin. So patungo na ito sa ating starter relay. Yan dito. Yan, dito yan.
So, sa CDI ay wala ng connection itong dalawa. Ayan. So, try natin. Subukan natin. Yan. Ay, yan. Tinatanggal ko pa ang fuse. Natatanggal ko pa ang fuse kanina. Napindot natin ang fuse. So, yan. Subukan natin. Sige na, natanggal. Yan, subukan natin. Yan. Start na siya. So, yan. Connection galing sa ground. Patungo sa ating starter relay. Yan. Dito sa ating CDI, wala na po siyang connection itong dalawa. Itong yellow na may lang na green, nasa taga itong brown, black na may lang na brown, wala na. So, bali, direct na sa ating starter relay. Yan. Kinukundim na natin. Try pa natin isa. Yan. So kanina ay hindi natin nalagay yung fuse. So ibalik muna natin, baka sabihin niyo na yun, hindi na lang nag-start kasi hindi na ilagay yung fuse. So ibalik muna natin sa kanyang original na linya. Try natin na panda rin sa post start kasi limutan natin na ilagay ang fuse. So lagay natin sa original na linya. So yan, balik natin dito sa original na linya. Itong yellow na may lining na green at saka itong black na may lining na brown. Yan. So yan, nandito na ang fuse. Ayan. So subukan natin. Start. Ayan, wala siyang reaction. So pag convert natin, pag ibalik natin sa ating conversion, yan. So tagalin lang yung dalawang linya. Yellow na may lining na green at saka itong black na may lining na brown. I-connection lang dito sa relay. Itong yan. Itong dalawa ay wala na. So dito, convert na natin. So yun, ang wire na pinagapang nilagay natin sa ground. Yan po. So yan. Yung white na may lining na black lang ang tanggalin. Yan, connect lang sa yung galing sa ground. Yan, po-start natin. Yan. Okay na. So, yan po mga grasa ang ma-share ko sa inyo. Sana mayroong kinatutunan sa mga video ko ito. Huwag kalimutan mag-subscribe. Big Santo Magasa. Salamat. Thank you.